Kung sasabihin ko sa'yo na ang pangangati na yan na hindi ka makatulog, yung matinding kati na siguro iniisip mo'y dahil sa tuyong balat o sa katandaan, maaaring sinyalis ito ng mas malubhang sakit. Nakakatpakinggan at mahalagang bigyan natin ng pansin? Si Dr. Fernando Manocci, nephrologist, at inilaan ang buhay ko sa kalusugan ng ating mga matatanda. Ngayon ay gusto kong bigyan ka ng babala na gustong-gusto sanang malaman ng lahat ng doktor. May tahimik na panganib na marami ang hindi pinapansin. Isang senyalis ng tulong mula sa mismong katawan mo. Isang simpleng pangangati, kapag lumitaw ng matagal sa tatlong partikular na lugar, maaring isa ito sa unang babala ng malubhang sakit na umuunlad ng hindi mo namamalayan. Ngayon ay ibinubunyag ko sa iyo ang tatlong lugar sa katawan kung saan ang matinding kati ay pulang bandila na talagang hindi, dapat mong baliwalain, lalo na kung lampas ka na sa 50 o 60 taong gulang. Manatili ka rito dahil ang pag-unawa nito ng maaga ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng mahabang at malusog na buhay at ng diagnosis na huli na para magamot. Sa mahabang taon ko bilang doktor, nakita ko ang mga kwento na maaaring magkaiba ang ending. Mga pasyente na dumarating sa aking klinika na halos hindi na maibabalik ang pinsala sa kanilang mga bato o may problema sa atay na sobrang lala na kakaunti na ang opsyon sa paggamot. At kapag tiningnan natin ang kanilang kasaysayan, madalas may iisang sintomas na binabaliwala ng mga buwan, minsan taon. Isang pangangati na hindi nawawala kahit ano. Karamihan sa atin iniisip na galing sa labas ang kati, kagat ng insekto, allergy sa bagong cream or sa suot na tela. Oo, madalas ganoon kasimple, pero kailangan nating maintindihan na ang balat natin ay parang salamin ng nangyayari sa loob. Ito'y isang higanteng organ na maaaring magpakita ng kalusugan ng ating pinakamalalim na sistema. Kapag nagsimulang magkamali ang mga organ na naglilinis ng katawan natin, tulad ng atay at bato, hindi palaging sumasakit. Minsan, sa halip na halatang sakit, nagpapadala sila ng banayad na senyales. At isa sa pinakakaraniwan ay pangangati na walang lohikal na dahilan sa ibabaw ng balat. Parang ilaw ng check engine sa dashboard ng iyong katawan, at ngayon matututo ka kung paano ito basahin. Isipin mo tong eksena dahil madalas ko itong nakikita. Isang tao, tawagin natin si Mang Carlos, 65 taong gulang, nagsimulang makaramdam ng matinding kati sa mga binti tuwing gabi. Hindi siya makatulog, kinakati niya hanggang masugatan. Sabi ng pamilya niya, "Tatay, dahil sa edad yan, natutuyo ang balat. Lagyan mo tong cream." Sinubukan ni Mang Carlos ang isang cream, tapos isa pa at isa pa. Gumastos siya ng pera sa mga losyon at remedyo na walang silbi. Ang kati na natili roon, nakakabaliw, pare-pareho. Ang hindi alam ni Mang Carlos at ng pamilya niya ay walang kinalaman sa tuyong balat ang kati na yan. Ito'y sigaw ng tulong mula sa kanyang mga bato na tahimik na bumabagsak. Hindi na sila nakakapag-filter ng maayos ng mga lason sa dugo. Ang pagtitipon ng mga dumi at kawalan ng balanse sa mineral, tulad ng calcium at phosphorus, ay nakakairita sa mga nerve endings mula sa loob palabas. Ang katawan niya hindi humihingi ng cream, humihingi ito ng sigaw ng paggamot na makakapagligtas sa buhay niya. Pagdating na niya sa doktor, na alerto dahil sa ibang sintomas tulad ng pamamaga o matinding pagod, malaki na ang pinsala. Nauulit ang kwentong ito sa mga sakit sa atay at maging sa ilang uri ng cancer. Ang problema ay nasanay tayong gamutin ang sintomas sa ibabaw, hindi itanong kung bakit nangyayari ito. At kapag pinag-uusapan natin ang matagal na pangangati sa matatanda, ang pagbaliwala sa ugat na dahilan ay mataas na panganib. Ang maagang diagnosis ang lahat at ang katina, yan ang maaring maging una at pinakamagandang pagkakataon mo para kumilos. Ang pangunahing bahagi, ang tatlong mapanganib na lugar. Ngayon pumunta na tayo sa mahalaga. Hindi lahat ng kati ay emergency, pero kung lumitaw ng matindi at matagal sa tatlong lugar na ito, kailangan mong magbigay ng pinakamataas na pansin. Unang lugar ang palad ng kamay at talampakan ng paa. Ang unang lugar na dapat magbigay ng hinala ay siguro isa sa pinakakakaiba, ang palad ng kamay at talampakan ng paa. Kung nakakaramdam ka ng matinding kate, malalim, parang galing sa loob at lumalala ng husto sa gabi, iyan ay higanteng pulang bandila. Pinag-uusapan ko ang kati na hindi nawawala kahit kakatihin mo dahil wala sa ibabaw. Pwede mong tingnan ang kamay at paa mo at walang makikita, walang pantal, walang bukolt, walang tuyo, pero hindi mabata ang pakiramdam. Ang ganitong uri ng pangangati, kilala bilang pangangati dahil sa problema sa atay, ay mahalagang klinikal na pahiwatig na maaaring tumuro sa sakit sa atay.
Ano ang nangyayari rito? Ang atay mo ang planta ng pagproseso ng katawan mo. Gumagawa ito ng bile para sa pagtunaw at sa pamamagitan nito inaalis ang dumi. Kapag may sakit ang atay o barado ang mga daanan nito, napipigil ang daloy. Ang ilang substance na dapat mailabas, tulad ng bile salts, ay natitipon sa dugo. Alam natin ngayon na komplikado ang proseso kung saan iba't ibang compound ang nakakairita sa nerves ng balat. Sa mga dahilan na pinag-aaralan pa, ang iritasyong ito ay nararamdaman ng malakas sa palad at talampakan. Ang pagbaliwala sa senyales na ito ay maaaring magpabagal sa diagnosis ng sakit sa atay hanggang sa advanced na yugto na, tulad ng cirrhosis o liver failure. Kung nakakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na kati sa kamay at paa, huwag kang pumunta sa botika para sa isa pang cream. Magpa-appointment ka sa doktor mo at humingi ng blood test para makita kung paano gumagana ang atay mo. Kung sa tingin mo'y kapaki-pakinabang ang impormasyong ito at nagbubukas ito ng mata mo, humihingi ng maliit na pabor na malaking tulong para marating ng mensahe ng kalusugang ito ang marami pang tao. Maglaan ka ng ilang segundo para i-like ang video na ito at mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang iba pang babala na maaaring mag-alaga sa kalusugan mo at ng pamilya mo. Tuloy tayo. Pangalawang lugar, ang likod, dibdib at binti. Pangangati na pangkalahatan. Ang pangalawang uri ng kati ay hindi limitado sa isang lugar lang, pero ang katangian nito ay malinaw. Tinutukoy ko ang pangangati na pangkalahatan na dumarating at umaalis, at maaaring umatake sa buong katawan, pero madalas mas malakas sa likod, dibdib at binti. Ito'y kati na nakakabaliw, walang tigil. Ito ay maaaring senyales ng babala ng malalang sakit sa bato, tulad sa kaso ni Mang Carlos. Kilala ito bilang pangangati dahil sa uremia. Kapag nagsimulang magkamali ang bato, ang ating mga filter, ang urea at iba pang dumi na normal na lumalabas sa ihi, ay natitipon sa dugo. Tulad ng ipinaliwanag ko, ang pagtitipon na ito at kawalan ng balanse sa mineral sa katawan ay isa sa pangunahing dahilan ng sistemang kati na ito. Ito'y problema sa loob, hindi sa balat. Sa mga advanced na kaso at bihira, maaari pang makita ang puting pulbos sa balat, kilala bilang uremic frost na kristal ng urea. Ang pinakamalubha sa malalang sakit sa bato ay tahimik itong pumatay. Maaari kang mawala ng malaking bahagi ng function ng bato nang walang malinaw na sintomas hanggang lumitaw ang mga senyales tulad ng hindi mabata ang kati na ito, pagod, pamamaga, o pulikat. Sa oras na yon, malala na ang pinsala. Kung nakakaranas ka ng kati sa buong katawan na hindi nawawala kahit ano at nararamdaman mong malalim, lalo na kung may high blood pressure, diabetes o may kasaysayan ng sakit sa bato sa pamilya, mahalagang magpinsulta ka sa doktor. Isang simpleng blood test at urine test ay makakakita ng problema sa bato ng maaga. Pangatlong lugar, isang partikular na lugar na may nunal, batik o sugat na hindi gumagaling. Ang pangatlong lugar ay pinakamalinlang dahil maliit at lokal lamang. Pinag-uusapan ko ang matagal na kati sa isang punto lang ng katawan mo. Maaaring nunal na biglang nagsimulang mangati, maliit at magaspang na batik na hindi nawawala, o maliit na sugat na parang hindi gumagaling at laging nangangati. Marami ang binabaliwala ito na iniisip, siguradong may nakadikit lang. Oh, butil lang yan. Pero ang lokal na kati na ito ay maaaring isa sa unang senyales ng skin cancer, tulad ng basal cell carcinoma o ang pinakamalalang melanoma. Bakit nangangati? Ang mga cancer cells habang lumalaki ng walang kontrol ay maaaring maglabas ng substance na nakakairita sa nerve fibers sa paligid ng balat. Minsan lumilitaw ang kati bago pa halata ang pagbabago sa sugat. Ang sikat na ABCDE rule: asymmetry, irregular borders, varied color, large diameter, evolution o pagbabago. Ito'y susi para makita ang melanoma, pero idinadagdag ko ang P ng pangangati. Bukod pa rito, bagamat mas bihira, ang pangkalahatang kati na walang halatang dahilan ay maaaring reaksyon ng katawan sa internal cancer tulad ng lymphoma. Ang rule dito ay simple. Anumang bagong sugat sa balat na nangangati, dumudugo, nagbabago ng anyo o hindi gumagaling sa ilang linggo, dapat suriin ng dermatologist. At kung ang dating nunal mo ay biglang nangangati ng walang dahilan, senyales iyan para magpa-appointment sa doktor ng walang pagkaantala. Huwag mong ipagpaliban. Alam ko nakakatang pinag-usapan natin. Normal na iniisip mo ngayon ang bawat maliit na kati na naramdaman mo lately, iniisip ang balat mo. Naiintindihan ko ng perpekto. Ang pagdinig sa salitang cancer, kidney failure, o liver failure ay nakakat at natural na reaksyon ng tao. Pero bago maging panic, huminga ka ng malalim dahil ang susi ay hindi mabuhay ng titi, kundi may kaalaman.
Sandali lang at bibigyan kita ng mga tool para maiba ang simpleng abala sa tunay na senyales ng babala. At ang pinakamahalaga, sasabihin ko sa iyo ang eksaktong madaling hakbang na pwede mong gawin para alagaan ang kalusugan mo at magkaroon ng kapayapaan. Karamihan ng oras, mas simple ang solusyon kaysa sa inaakala mo. Pero kung alam mo lang kung ano ang hahanapin, manatili ka rito dahil ang huling bahaging ito ang pinakamahalaga, solusyon at kapayapaan. Alam ko pinag-usapan natin ang seryosong bagay, liver failure, kidney failure, at cancer. Ang layunin ko ay hindi na mabuhay ka ng TT sa bawat maliit na kate, kundi bigyan ka ng kapangyarihan na hatid ng kaalaman. I-recap natin ng mabilis. Matinding kati sa palad at talampakan, lalo na sa gabi. Isipin ang atay, pangkalahatang at nakakabaliw na kati sa dibdib at pinte. Isipin ang bato, kati sa isang punto lang sa nunal, batik o sugat. Isipin ang skin cancer. Ngayon huminga tayo ng malalim. Ang napakaraming kati ay dahil sa benign na dahilan. Ang pinakakaraniwan, lalo na sa matatanda, ay tuyong balat or cirrhosis. Sa katandaan, nawawala ang kakayahan ng balat na mag-imbak ng tubig. Ang iba pang madalas na dahilan ay dermatitis, allergy, o stress. Karaniwan ay nawawala ito sa basic na pangangalaga. Mga praktikal na payo. Para sa karaniwang kati, simple ang payo. Uminom ng sapat na tubig. Gumamit ng mild na sabon, walang pabango. Mas gusto ang cotton na damit at pagkatapos maligo, habang basa pa ang balat, maglagay ng magandang moisturizer. At pakiusap, huwag kang kakatihin ng may kuko, dahil lalong nasisira ang balat. Mas mabuti na pisilin mo ng mahina o maglagay ng malamig na pamahid, pero at ito ang pinakamahalagang mensahe ng video. Kung iba ang kati mo, kung lumampas sa 2 linggo, kung sobrang lakas na hindi ka makatulog, kung hindi nawawala sa basic na pangangalaga, at ito ang susi, kung may kasamang ibang sintomas tulad ng matinding pagod, pagbaba ng timbang, lagnat, pawis sa gabi, o dilaw na kulay sa balat, huwag kang magdalawang isip kahit 1 segundo. Huwag maghintay, huwag iugnay lang sa edad. Magpensulta sa doktor mo. Isang simpleng blood test ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagtuklas ng malubhang problema ng maaga kapag magagamot pa at pagharap sa mas komplikadong sitwasyon na sana inapigilan. Ang katawan mo ay nagsasalita. Matutong makinig dito. Salamat sa pagsama sa akin. Si Dr. Fernando Manocci at ang iyong kaginhawaan ang aking prioridad. Magkita tayo sa susunod.